Magandang gabi po. Binaril habang nagla-livestream ang isang tindera ng gulay sa Taytay, Rizal. Suspect ang dati umanong asawa ng kanyang amo na sinusumbong ng biktima dahil sa pambababae nito. Nakatutok si EJ Gomez. Nagla-livestream lang sa social media habang nagtitinda ng gulay ang 23 anyos na babae sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal nitong Biyernes. Abala ang biktima sa pagtitinda sa mahigit 2 oras na livestream. Pagsapit ng alas 7:30 ng gabi, isang lalaking nakasuot ng sombrero at face mask ang lumapit sa babae. Bumunot siya ng baril at malapit ang pinaputukan sa ulo ang babae. Bumagsak ang babae at tumakas ang gunman. Lumabas na ako dito sa bodega na nakita ko na lang doon sa labas na si Ato pa rin nakaandusay na doon. Tsaka maraming dugo na nakaano sa sa katawan niya tsaka sa ulo niya. Madalas daw mag-livestream ang biktima ng kanyang pagtitinda sa tindahan ng gulay na ito ayon sa kanyang mga katrabaho. Kwento ng isang saksi, matapos ang pamamaril, tumakbo ang sospek bitbit ang kanyang baril sa eskinitang ito. Ayon sa pulisya, magkakilala ang biktima at sospek. Ito pong ating sospek ay dating karelasyon ng may-ari ng gulayan na boss ngayon po nung ating biktima na di umano itong biktim po natin is nagsusumbong sa kanyang amo tungkol sa mga ginagawang pambababae nitong ating sospek. Dahilan para tumindi ang galit nitong sospek doon po sa ating biktim. Naaresto nitong Sabado ng umaga ang 31 anyos na sospek sa kanyang bahay sa Angono, Rizal. Aminado siya sa pambababae niya na naging dahilan daw ng hiwalayan nilang mag-asawa. Pero di naman daw siya nagalit sa biktima na nagsumbong umano sa kanyang asawa. Umamin din ang sospek na nasa Taytay, Rizal siya ilang oras bago ang insidente. Pero itinanggi niya ang pamamaril. Nung tanghali mo, pumunta ako doon sa asawa niya. Nagbayad ako ng pera. Ang layo po, ma'am, ng mukha ko doon. Di ko magagawa kung ganun yun, ma'am. Napamahal na sa akin yung bata na yun. Nasa ligtas na kondisyon ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sa Taytay Police Custodial Facility, nakakulong ang suspect na nahaharap sa reklamong frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nakauwi na po ng Pilipinas si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasama si Bonoan sa mga pinatatawag ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig bukas. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos ang 2 buwan sa Amerika, umuwi na sa Pilipinas si dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaninang umaga. May immigration lookout bulletin order para kay Bonoan dahil sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Dating sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na umabot sa mahigit 30 billion pesos ang allocable ni Bonoan sa national budget. Sinadya rin aniya nitong magbigay ng mali-maling coordinates ng flood control project sa Malacanang. Lumipad pa Amerika si Bonoan noong Nobyembre para samahan ang asawa na magpa-opera. December 17 dapat ang uwi niya. Pero ayon sa kanyang abogado, na-delay ang operasyon kaya hindi agad nakauwi. Former Secretary Manny Bonoan po ay dumating ngayong umaga, linggo po ng umaga, January 18. Nanggaling po siya from Taipei. Siya po ay nasa immigration lookout bulletin natin. Kaya po ang kanyang pagdating ay nireport po natin kaagad sa Department of Justice. So far po doon sa ating tala, wala po siyang reported companion na kasama po niyang umuwi na. Kasama niya po ang kanyang spouse na umalis. Pero ngayon po, nung siya po ay bumalik, wala pong declared at reported na kasama po pauwi. Kasama si Bonoan sa 12 sinampinan ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig bukas. Kabilang din dyan sina dating Congressman Zaldico,
COA Commissioner Mario Lipana at dating Deputy Yusek Traiguev Olaivar na mga tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Ayon kay committee member Senator Kiko Pangilinan, malaki ang papel ng Blue Ribbon. Ngayong hindi makapagpatuloy sa trabaho ang Independent Commission for Infrastructure dahil sa kawalan ng quorum, matapos magbitiw ni na dating Public Works Secretary Babe Singson at executive ng SGV na si Rosana Fajardo. Tip of the iceberg pa lang dahil 'di ba Bulacan. Pero habang hinihiring kasi natin, marami ang mga nagpapadala ng mga text messages. Tingnan din niyo yung Cavite, tingnan din ninyo yung Pangasinan. Parang nasa transition tayo. Wala nang ICI, wala nang quorum. Opo. At hindi naman na ipapasa pa itong Independent People's Commission. Although of course, ang sinasabi ng ibang mga legal experts, nandyan naman talaga yung ombudsman, which is in the DOJ. Kahit daw for later release o hindi kaagad nabigyan ng pondo ang ilang proyekto sa Cabral Files, kailangan pa ring imbestigahan, lalo't may down payment na umano kahit nasa National Expenditure Program pa lang. Saan galing yung pera? And most likely, ang ating tansya dyan galing sa mga kontraktor no, na nag-advance at naniniwalang makukuha nila na yung proyekto dahil rigged nga, meron pa rin katiwalian, no? Meron pa rin komisyon at kickback. Sagot naman ni Pangilinan kay Senador Amy Marcos na nagsabing puro senador ang pinupuntirya sa mga anomalya pero walang kongresista. Inimbitahan silang lahat, di ba? I think 17 ang inimbitahan nung huring hearing. So we can tackle that again bukas. Hindi, dahil nga, sinasabing hindi binibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag itong mga sangkot na kongresista, hindi naman din totoo yun dahil nga inibitahan sila. Hindi sila humarap. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nahanap ng lahat ng naunang naiulat na natabunan ng gumuhong bundok ng basura sa Cebu City. Kaninang umaga, nakuha ang pinakahuling labi sa Binaliw Sanitary Landfill sa tulong ng K9 dogs mula sa Iloilo. Sa kabuuan, 36 ang kumpirmadong namatay sa trahedya. Nakatulong din sa pagtunton at pag-recover ng mga biktima ang Coast Guard working dog na si Kidlat. Nag-iwan po ng kabi-kabilang pinsala ang bagyong Ada sa Bicol Region. At sa Albay, bukod sa umagos na lahar, may nasira pang tulay. Mula sa Manito Albay, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Pia, bumuti na nga ang panahon dito sa Albay sa paglayo ng bagyong Ada, pero dito sa bayan ng Manito Pia, ito yung kanilang pinoproblema, ang pagkawasak ng kanilang bamboo bridge ng dahil daw sa bagyo. Wasak ang bahagi ng bamboo bridge na yan sa bayan ng Manito Albay. Yan pa naman ang nagdurugtong sa poblasyon area ng Itba at Barangay Kawit. Nasa 20 metro ng tulay ang nasira. Kwento ng isang residente, mga trosong mula sa bundok ang puminsala sa tulay. Yung bagyo boss na dumaan, malakas yung baha dito kaya inanod ng yung mga kahoy na nakaharang sa ilalim. Kaya nagiba yan. Nagbabangka muna ang mga residente patungo ng poblasyon at pabalik ng Barangay Kawit. 5 piso ang bayad kada sakay ng bangka. Nakabantay naman ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Manito Substation, katuwang ang mga bumbero para matiyak ang kaligtasan ng biyahe ng mga sumasakay ng bangka. Ang problema, bukas may klase na ang mga estudyante. Mahirap po. Ang mga estudyante may po, pag nagtatawid, maalon po, tapos mahangin. Noong pandemya, nasira ang kanilang hanging bridge kung saan may mga nasaktan. Ang gusto namin, sir, maanuhan na to ng tulay na konkreto. Sabi, may budget na to, sana magawa na tong ngayon na taon na to. Bukas, ipapayos na yun. Pero yung pangmatagalang solusyon, yun po ang sinasabi po nila. Yun nga sinasabi ko sa kanila na nakausap namin sa tao sa OPA Pro na magda-download daw sa amin ng 140 million para sa pagpaayos ng tulay. Ano po magiging tulay na yon? Concrete na. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Office, nakauwi na ang mahigit 11,000 na lumikas dahil sa bagyong Ada.
kasama na ang mga taga Maninila sa bayan ng Ginubatan. Nahirapan daw sa pagtira sa siksikang evacuation center ang pamilya ni Don, pero ang mahalaga ay ligtas sila sa banta ng lahar flow. Sakaling tumaas sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon, makakasama muli sila sa mga dapat lumikas. Susunod lang tayo sa patakaran nila kasi para naman sa kaligtasan ng lahat. Narating ang barangay Maninila dahil naayos na ang daanan sa Maninila Masarawag Channel na nasira nang umagos ang lahar doon dahil sa kasagsagan ng lakas ng ulan dulot ng bagyong Ada. Sa barangay Masarawag, puspusan din ang clearing operation para sa mas mabilis na biyahe ng mga motorista sa Ginubatan Mayon Road. Sa bayan ng Owas Albay, binhana ang mga low-lying areas. Umapaw na rin ang tubig sa mga palayan. Nasa 38 pamilya na ang nailikas. Sa barangay San Andres, halos nasa 300 individual na ang nailikas, habang lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa lalawigan. Pinasok na rin ng baha ang isang paaralan sa lalawigan. Isang aso naman ang nasagip ng PCG na inanod sa gitna ng baha. Kinailangan na ring sagipin ang ilang residente sa Virac, Catanduanes. Binabagyo man, tuloy pa rin ang debosyon ng mga taga-Virac para sa ika-7 dayosisan sinulog. Kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa naman ang naitala sa ilang lugar sa Sorsogon. Sa Bagasbas Beach sa Daet Camarines Norte, malalakas din ang hampas ng alon. Naglalakihan din ang mga alon sa Kaluwag, Quezon. Pia, maulap ngayon kaya hindi natin nakikita sa ating likuran yung Bulkang Mayon, at dahil nga lumayo na ang bagyong Ada, ang tututukan ngayon ng pamahalang panlalawigan ng Albay ay ang monitoring sa patuloy na nag-aalborotong Bulkang Mayon, katulong siyempre ang PHIVOLCS. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. Dinagsa ng mga deboto at turista ang masayang pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu. Ang makulay na selebrasyon ng pista ng Senyor Santo Niño. Silipin sa live na pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Pit Senyor Ivan, maagang dumagsanga ang mga tao sa kalsada para saksihan ang mga dance performances ngayong pista ni Senyor Santo Niño. Maagang nagsidatingan sa Cebu City Sports Center ang mga tao para saksihan ang Sinulog Festival. Unang isinagawa ang banal na misa bilang pagpupugay kay Senyor Santo Niño. Sumentro ang homily ni Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma sa pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Nagpapasalamat siya na nailayo ang Cebu sa bagyong Ada. Si Cebu City Mayor Nestor Archival kasama si Governor Pam Baricuatro ang nagbukas ng Grand Parade. Kasunod dito, umarangkada na ang Sinulog Festival Competition. 40 grupo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagpakitang gilas sa kani-kanilang dance routine alay kay Senyor Santo Niño. Di alintana ng mga manonood ang panahon at siksikan. Sa gitna ng mainit na panahon, may ilang performers na nahilo at nawalan ng malay. Agad naman silang nirespondihan ng mga emergency personnel. Ayon sa mga opisyal, dahil daw ito sa pagod at init. Samantala, inununsyo naman ni Mayor Archival na walang pasok bukas sa mga mag-aaral sa buong Cebu City para daw makapagpahinga ang mga mag-aaral at mga residente kasunod ng pagdiriwang ng Sinulog Festival. Iban sa ngayon, nagpapatuloy pa ang performances ng nalalabing mga contingents na papasok pa dito sa Cebu City Sports Center maging sa rota ng parada. Inaabangan din mamaya ang grand finale at fireworks display. Ivan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nabangga at nagulungan ng pickup ang isang batang babaeng biglang tumawid sa Ilocos Sur. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Habang binabaybay ng pick-up na ito ang bahagi ng National Highway sa Barangay Uso, Suyo, Ilocos Sur, pasado alas 6 ng gabi nitong Biyernes, biglang tumakbo patawid ang isang batang babae. Nabangga at nagulungan siya ng pick-up. Agad siyang pinuntahan ng kanyang ina. Bumaba rin ang driver ng sasakyan at lumapit sa mag-ina. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na nasawi. Bali, nakasakay sila ng tricycle.
Yung mother magbibigay ng pamasahe. Akala niya yung anak niya nasa loob pa ng tricycle siya, tapos sa likod ng tricycle bumaba, tapos sabay takbo. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Posibleng maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang driver ng pickup na nasa kustodiya ng pulisya. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Pinadeport ng Russian vlogger na hinuli dahil sa pambabastos ng ilang Pilipino para sa kanyang vlog. Plano rin ipadeport ang isa namang Estonian vlogger na nanghaharas din umano ng mga Pinoy for the content. Nakatutok si Rafi Tima. Matapos makulong ng ilang buwan, dineport na kahapon pabalik sa Russia ang vlogger na si Vitaly Sidorovitsky. Inaresto si Vitaly matapos mag-viral online dahil sa panggugulo at pambabastos ng ilang Pinoy noong nakarang taon para sa kanyang vlog. Sa inquest proceedings, inamin ni Vitaly ang mga ginawa niyang panghaharas para sa kanyang vlog. Sinubukan din niyang magbayad ng piyansa pero tinanggihan ito ng BI. Sa kanyang deportation order, tinawag siyang isang undesirable alien. Ayon sa BI, blacklisted na sa Pilipinas si Vitaly. You're under arrest? Sa Dumaguete City, Negros Oriental, inaresto naman ang isang Estonian vlogger. Inireklamo si Sim Rosipo ng harassment dahil sa pagkuha umano niya ng video ng walang pahintulot. Idineklara ng sangguniang panglungsod ng Dumaguete City ang vlogger na persona non grata. If somebody was offended, I'm very sorry about this. Maybe my understanding of the situation was wrong. Binigyang diin naman ni BI Commissioner Joel Viado na hindi content playground ng Pilipinas. Hindi raw dahilan ng pagwa-vlog para mangharas at manggulo ng mga Pilipino. Plano ng BI na ipadeport ang Estonian vlogger. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nakatanggap ang Food and Drug Administration o FDA ng mga ulat ng epekto sa kalusugan kaugnay sa pinarecall ng mga batch ng infant formula product ng isang kumpanya. Nakatutok si Atina Imperial. As of January 15, nakatanggap ang Food and Drug Administration ng 25 ulat kaugnay sa mga pina-recall na mga batch ng infant formula products ng Nestle Philippines na Nan OptiPro at Nankid OptiPro. Sa 18 ito, may health concerns na napansin sa mga batang nakainom ng mga naturang infant formula. Kabilang sa mga sintomas ay pagsusuka, pagdudumi, pananakit ng tiyan at ibang kondisyon. Ilan dito nangangailangan ng atensyong medikal. Sabi ng FDA, nire-review nila ang bawat report at kino-coordinate din sa mga kinauukulang ahensya. Nakikipag-ugnayan din sila sa Nestle Philippines Incorporated na inatasang regular na mag-ulat kaugnay sa ipinatupad na voluntary recall ng mga produkto. Bukod sa pagbabantay sa kalagayan ng mga bata, hinikayat din ng FDA ang publiko na iulat sa kanila ang mga insidente kaugnay nito. Noong January 9, inanunsyo ng Nestle Philippines ang voluntary precautionary recall ng ilang batch ng Nan OptiPro at Nankid OptiPro dahil may na-detect na posibleng issue sa kalidad ng isang ingredient mula sa kanilang leading supplier. Ayon sa website ng Nestle Global, nagpatupad sila ng recall ng mga batch ng kanilang mga infant formula sa mahigit 60 bansa at territories na karamihan ay nasa Europa. Sa bagong pahayag ng Nestle Philippines, sinabi nilang nakikipag-ugnayan sila sa FDA ukol sa mga naiulat na sintomas na posibleng may kinalaman sa mga ni-recall na batch ng kanilang mga produkto. Naiintindihan daw nila ang concern ng mga magulang at prioridad daw nilang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at magbigay ng tulong. Sinimulan nila ang voluntary recall bilang pag-iingat matapos nilang ma-detect ang mababang level ng hindi nila tinukoy na substance sa isang ingredient mula sa global supplier. Paglilinaw rin ng Nestle, walang itinakdang food safety thresholds ang health authorities kaugnay ng naturang substance. Wala pa rin anilang malinaw na datos na nag-uugnay sa epekto nito sa kalusugan.
Sa kabilaan nila ng kawalan ng safety at regulatory limits, nagdesisyon silang magsagawa ng voluntary recall. Patuloy raw silang nakikipagtulungan sa FDA at nagbibigay ng mga kailangang update para masigurong nasusuri ang lahat ng report. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok 24 oras.